Samantala, ikinakaalarma ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lumalalang paglaganap ng pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Kasunod yan ang pagkakaaresto ng isang ina sa Cavite matapos ibenta ang anak nito na halos 1 linggong gulang pa lamang. Narito si Criza Lopez para sa kabuuan ng balita. Nagpahayag ng pag-aalala ang Department of Social Welfare and Development sa paglaganap ng pagbebenta ng mga bagong silang na bata o iligal na pag-aampon sa social media platform, partikular na sa Facebook. Ito'y matapos mahuli sa isang entrapment operation noong May 15 sa isang simbahan sa Dasmariñas, Cavite na binibenta ng isang ina ang kanyang 8 days old na anak. Kasama nito ang isang broker. Base sa impormasyon na isiniwalat sa press conference, ibinibenta ang sanggol sa halagang 50,000 piso. Subalit sa panig ng broker, humihingi ito sa nais mag-ampon ng halagang 70,000 piso. The mother is selling her child for 50,000 pesos. 50,000 pesos. And the broker and the agent is asking for 90,000 pesos. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, hindi kailangan ng mga magulang na ibenta ang kanilang mga anak na tila isang produkto sa marketplace ng Facebook. Paalala ng kalihim na mayroong mga programa ang DSWD na patuloy na tumutulong sa bawat pamilyang Pilipino laban sa kahirapan. Giit pa ni Gatchalian, isang uri ito ng child exploitation at human trafficking dahil hindi ito otorisado ng National Authority for Child Care. Kasi parang children should not be treated as commodities. 2, whether you're innocently letting your child be adopted or whether you're innocently looking, innocent or not innocent, any type na of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Ayon kay NCAA Undersecretary Janela Estrada, na plano ng ahensya at ng mga otoridad na puksain ang mga Facebook page na siyang nagiging venue ng proseso ng iligal na pag-aampon ng mga bata. Base pa sa report ng NACC at PNP, mahigit sa 20 Facebook page ang nakita ng kagawaran na may parehong kaso ng pag-aampon ng mga bata. Actually, masugid po nating tinututukan yung pagbebenta po ng baby online simula po last year. At ngayon pong February ay nakipagtulungan po kami sa PNP para po mahuli at mahuli ang mga taong involved po dito sa mga Facebook pages na to. Meron po tayong mga 20 to 40 Facebook. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian, hindi nila palalagpasin ang mga ganitong kaso at titiyakin na mananagot ang mahuhuling lalabag sa batas, lalo't mayroong legal na paraan ang NACC para mag-ampon ng mga bata. Nang tanungin ng kalihim kung anong maaaring intervention ang maaari nitong ibigay sa magulang, binigyang diin nito na may intervention para sa mga biktima o sa sanggol. Palagay ko hindi naman kaya ituro ng DSWD maging ina ang isang ina. It comes innately. Alam naman natin, kaya nga kanina I was just giving everybody the benefit of the doubt by saying na whether innocently, but I think this was done with malice. Now, ang intervention namin will be on the victim, the child. The child is currently in one of our accredited care facilities, and we are making sure that the child gets all the necessary care that the child needs at masusubaybayan siya up until later. Kakasuhan ang nanay at ang nahuling broker dahil sa paglabag sa Anti-Human Trafficking in Person Act of 2003 na inamyendahan ng RA 10364 at RA 11862 na mas pinalawig ng RA 7610 na nagbibigay ng proteksyon sa mga bata laban sa pang-aabuso, pagmamalabis at diskriminasyon. Naniniwala pa rin ang kalihim na maraming magulang ang nagtatagumpay na maitaguyod ang kanilang mga anak at hindi ginagawang rason ang kahirapan upang ibenta ang kanilang mga anak sa social media platform. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.